balita namin, aalis na naman. Biyahe ng biyahe. Oo, Kagagaling lang sa Australia, bumalik pa ulit. Bumalik pa Kauwi ulit. lang, bumalik na ulit. Oo. Hindi man lang, naghintay na lang doon. Oo, Para tama. total, So, meron para pala isang biyahe na lang. Para isang biyahe na lang. Oo, sa isang biyahe na lang. Oo. Magkaiba pala ng event yung kumpanya. Yung isa kasing biyahe niya Tsaka magkaibang lugar. at magkaibang lugar. Yung isang biyahe niya is state visit. State visit. Yung state visit Yun nauna, yun yung nauna. Yung sa nagsalita siya sa Australian Parliament. Ano? Ito hong pangalawang biyahe ng Pangulo sa Australia, dahil sa ASEAN Australian Spatial Summit. Siyempre naman, pag spatial. Aba, may ice cream sa ibabaw yan. Siyempre, may ice masarap cream yun. Sigurado yan. Ang banggit nga nung iba, naglalakwatsa lang yan eh. Ayun, Puro siyempre, lakwatsa na lang yan eh. para sa isang taong wala nang nakitang mabuti sa kanyang kapwa. Ganun na. Maski sa isang naglalakwatsa lang, sa isang nagbabakasyon lang, unang-una, lalo na sa pribadong tao, kung may kakayanan naman, at pinag-ipunan niya yun. Kung pribadong tao, pinag-uusapan natin. Lalo na kung pribadong tao. At deserve niya talaga. Deserve ng kahit sino man. Yung ganyang paglalamierda, paglalakwatsa, bilang pagbabakasyon, pag-unwind, di ba? Para kung ano man yung hirap na kanyang dinaanan Sa kanyang pagtatrabaho, i-reward mo yung sarili mo, di ba? Pero i-reward mo yung pamilya mo. Pero itong si Pangulong Bongbong Marcos, trabaho niya yun eh. Trabaho yun. Trabaho yung lakad niya doon, hindi lakwatsa. At hindi lang siya. Kahit naman ang sinong leader ng iba't ibang bansa, ginagawa yan eh. Maski nga ang China, alam mo ba kung batsero, ang China nung araw, kaya nagsimulang umangat ng China, dahil din sa kanilang pagbisita nung mangyari yung kanilang mga unang pagbisita sa labas ng China. Kumbaga dati sa matagal na panahon, dahil ang China ay communist, dahil ang China ay communist, sarado ang kanilang bansa. Nung sila mismo ang makalabas na, at makita nila, uy, meron palang Coca-Cola dito sa inyo. Sa Amerika, nung makabiyahe doon si Deng Xiaoping. Si Deng Xiaoping. Si Premier, si Deng. Si Deng. Nung makapunta ron, nakapunta doon sa planta ng Ford. Nakakita ng magagandang sasakyan. Meron na palang ganito. Ayan, diba? Nakapunta doon sa gawaan ng mga oil drilling equipment. Uy, meron ganyan pala. Maraming oil sa amin Nagpapala lang kami. Asarol lang ang gamit namin doon Nako, yun So, nabuksan ang ekonomiya. Tingnan nyo na ngayon ang China. Hindi talaga pwedeng mabuhay ang isang tao na siya lang mag-isa. For his own. Kaya nga No man is an island. Tama ka doon. Tama ka doon. Pero merong isang tao na laging naka-islander. Naka-islander? Bakit? Ano yun? Ano ba yung islander? Chinelas. Ano bang uwi naman ng Pangulo? Ito pong huling nalakad daw po ng Pangulong Bongbong Marcos. Halimbawa, ito pong sa Australia, meron pong ipinagmamalaki dyan ang Malacanang. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZL. Sa Melbourne, Australia daw, kumbatsero, ay umabot sa 12 business deals. Wow. Ang nilagdaan. 12? Alam ba ni Engineer Tony Nanggel yan? Dapat nasabihan si Engineer Tony Nanggel na merong 12 business deals na nilagdaan sa Philippine Business Forum na sideline. Sideline pa lang yun. Sideline pa lang to. Racket pa lang to. Paano pa yung talagang lakad? Yan daw ay nagkakahalaga ng $1.53 billion, kumbatsero. Magkano piso ngayon? Mga 56. 56. So magkano sa pera natin yun? Marami yun. Mga 86 billion na pesos yan, kumbatsero. Mga ganon. 86 billion yan. Ano ba yan? Baka naman puro kwento lang yan. Saka ito yung pinakamagandang pagkakataon habang niluluto ng dalawang kapulungan ng Kongreso yung Chacha. Yung namang executive
nagpupunta sa ibang bansa at nagsasabi, "Oy, eto na, pwede na kayong mamuhunan dito sa amin dahil inaayos na namin ang aming konstitusyon." Di ba? Kumbaga, habang kahit wala pa, nagpe-prepara na. Nang iinganyo ka na, nag-iimbita ka na. Parang si Efrem Bata Reyes lang yan eh. Kapag ka magbibilyar ka, may importante ang preparasyon. Kailangan yung tira mo ngayon, preparasyon yan para sa susunod. Ayun, ganun sa alam nyo na ha, kung bakit maraming Pilipinong magaling sa bilyar. Kahit si Kapaeng Nepomuceno ng bowling. Na kagabi nakaharap ko. Diyan sa Eastwood. Sa Eastwood. May lapida na pala si matagal na. Si Konjan. Ano lang siya kagabi katulad kong presentor. Tagapagpakilala ng inductee. Yung mga ganon, di ba? Ano pa? Ano ba yan? Ano ba yung mga yan? Ano ba mapapalala yan? May kinalaman daw kung Bachero sa, malaki pala dito, may kinalaman sa energy. Tama-tama. Yan ang problema. Yun ang kailangan natin. Yan ang malaking problema ng Pilipinas. Kaya nata-turn off ang mga negosyante dito. Sa napakataas, napakamahal na kuryente natin. Kailangan ma-actionan na natin yan, kumbachero. Ito pala ay itong isang itatayo dyan sa La Union ay isang Tier 3 data center na may kapasidad daw po na 30 to 40 megawatts sa Poro Point Freeport zone sa La Union para sa 16 hectares na property dyan at pagpapalawak ng next-gen battery manufacturing sa Pilipinas. Ano kayang klaseng baterya yan? Yan kaya yung bateryang hindi na nalolobat? Yan ang kailangan natin. Laging lobat yung cellphone ko eh. Baka meron ng gano'n, ano? So kumbaga, marami dito kumbachero ay meron din daw sa Clark renewable energy din kumbachero. Energy, meron din daw kumbachero sa iba pang mga properties ng BCDA at ito importante ito. Pati po sa housing initiatives ng pamahalaan through the Department of Human Settlements, malaki daw po ang investment na ibabagsak dito ng Australia. Nakita siguro nila na may pera din dito sa housing. Hindi naman tutubo lang basta yung mga bahay na yan eh. At pangunahing pangangailangan niya ng tao. Totoo yan. Yan. Ilan lang yan doon sa mga business deals na nalagdaan. At syempre, yung bang pagkilala, sino yung nagsalita doon sino yung Australian official na nagsalita doon na all praises kay BBM? Yung sinabi nating si Richard Marx. Richard Marx. Hindi ba si Richard Marx yun? Richard Marx? Hindi, artista. Artista yun eh. Si Kuya Richard Marx yun eh. Hindi, si Australian Deputy Prime Minister Richard Marles. Mars. Mars. Alam mo ba, Mars? Ano sabi niya? Di ba yun ang all praises sa Pangulo at sinabi na ang Administrasyong Marcos sa kabila ng krisis na kinakaharap sa buong mundo, napaka-proactive ni BBM sa post-pandemic economy ng Pilipinas. Most interesting, most influential, and most closely watched leader in Southeast Asia. Hanip magsipsip. Pero ano naman ang mapapala niya para magsipsip sa Pangulo? Tayo nga ang nanghihingi ng tulong. Tulong sa kanila. Kaya nga ang sabi ng Pangulo, iba talaga ang tulong ng ganitong pakikipag-usap sa iba't ibang bansa, lalo pa at may sitwasyon, may tension dyan sa West Philippines. Kailangan natin yun, mga kababayan. Ngayon siguro ay hindi pa natin napipicture sa isip natin kung ano mangyayari bukas. O sa mga susunod na araw. Pero ngayon po, ito pong ginagawa ng China ngayon sa South China Sea, dito po sa West Philippine Sea na ang tawag po natin, ay hindi na po ito biro. Isip-isipin mo ang ating Western Commander, si Rear Admiral
Carlos. Nakasakay pala dun sa isang vapor natin nung binomba nitong mga Chinese vessels. Nung nauna naman, si AFP chief pa mismo. Ibang usapan na po ito eh. Bagamat sabi ng Pangulo, hindi pa panahon, hindi pa sapat yung pangyayari na yun para po i-invoke natin ang Mutual Defense Treaty na para bang nagpapasaklolo na tayo. Hindi pa daw po. Pero ang pangyayari pong ito, na wari baga, pinoprovoke tayo ng China na gumawa pa ng iba pang mga, halimbawa, gumawa tayo ng retaliatory attack dyan. Binomba rin natin sila. Halimbawa, binomba natin sila ng ihi. Kung na yun, bakbakan na yun, kumbachero. Kaya hindi, kailangan talaga dito, may paninindigan tayo, pero calculated ang mga galaw ng mga kinauukulan dito. Pero kaya ba natin yung mag-isa? Ang tanong, kaya ba natin? Halimbawa, tanggapin na natin ang totoo. If worst comes to worst, kaya ba natin yan na mag-isa lamang? Sigurado, sasabihin nyo. Alam na natin ang sagot alam na ninyong sagot dyan. Kaya kailangan po natin ng saklolo. Kailangan natin ng mga kakampi. Ng mga kakampi. Ng mga bansang malalakas. Hindi lang yung nakapaligid sa atin, pati yung mga malalayo na handang tumayo katabi natin. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2 por 2. Beno, ang tunggak na oras, naku, ito pa lang si Commodore Tariela, talagang gigil na gigil dun sa mga Pilipino na nagpapagamit daw sa China. Talaga naman. Yung mga influencer. Sino ba naman ang hindi magngangalit sa mga ganon? Kaya mo Pilipino ka magpapagamit ka sa China. Ang pinopropaganda ay ang interest ng China. At ang mga statements ng mga Philippine government officials ay binabaliko. Binabaliko pa. Para ma-impluwensyahan ang mga Pilipinong sumusunod sa kanila o followers nila na magkaroon ng kaisipan na pabor sa China. Ayan. Ayan, may isa na pong giyera ngayon. Giyera po na impormasyon ito, mga kababayan. Yan ang tinatawag na the new sword, ang bagong sandata ng makabagong panahon ay ang salita. Totoo yun. At ngayon, hindi lang sa salitang binibigkas, kundi sa salita sa digital, yung sa cyberspace. Kaya ang atin naman kay Admiral Tariela, Commodore Tariela, ano ba siya? Tariela. Commodore Tariela, pangalanan nyo na. Kasi baka hindi na mamalayan ng marami nating mga kababayan. Marami pa naman tayong kababayang gullible, mapaniwalain. Baka yung sinusubaybayan nila ng mga influencers, wala silang kamalay-malay na ang inihahatid na pala nung impormasyon, laban na sa sarili nating interes. Sila na yung, ano sabi ni Ernie Kaok, mga digital makapili. Digital makapili. Oo. Matindi, Nako, diba? Commodore Tariela, name names. Tulungan na natin ang ating mga kababayan na i-unfollow na yung mga iyan. Oo. Kasi kapag finalo o pinanunood lagi ng ating mga kababayan, ang algorithm ay ang kasunod na makikita mo diyan, mapapanood mo, ang lilitaw sa iyong page, ang lilitaw sa iyong ano tawag doon, yung TikTok o YouTube. Lahat ng pabor sa China. Yun na yun. Kaya, name names, Commodore. Huwag pong blind item. Hindi naman kayo bubuwit. Hindi naman kayo bubuwit, bagamat may bago na naman daw bubuwit sa airport. Sa NAIA, Terminal 3. Baka yun din yun. Baka yun din yun. Hindi pa wala pa namang binabanggit na nahuli na Ako sa bagay. Bagamat may rat hunt operation yun. Wala ka rin kasing suot na ID. Yun, dapat i-require din ang mga daga dyan sa airport na makahingi ng pass. ng ID. Ay nako, nanang ko po. Oras po natin, Achi, Mr. Jalom Tang, Lakyam Diap Dihun, 6:22 ng umaga. ACS Balita. Susunod na. This time check is brought to you by Wagan ng sikat na tagapagbalita, ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita.
Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw po ngayon ng Thursday, March 7, bisperas ng birthday ni Jaworski. Sa ulo ng ating ACS Balita, LRT1 Cavite Extension halos 97% ng kumpleto. Target buksan bago matapos ang taon. Pangulong Bongbong Marcos balik Pilipinas na, bitbit ang $1.53 billion na halaga ng business agreements. Bilang ng Pinoy na standby o walang trabaho, pumalo sa 9.4 million noong December 2023. Presyo ng NFA rice planong itaas hanggang 36 pesos kada kilo. Mag-asawang senyor natagpo ang patay sa nasunog na bahay sa Quezon City. Kasambahay arestado. At chop-chop na bahagi ng katawan na iniwan sa tapat ng NBI office sa Bacolod City, nakilala na. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. Masayang inanunsyo ng private operator ng LRT Line 1 na nasa 97% ng kumpleto ang konstruksyon ng first phase ng kanilang Cavite Extension at target na buksan ito sa fourth quarter ng kasalukuyang taon. Ayon sa Light Rail Manila Corporation o LRMC, pinahaba nila ng 6.2 kilometers ang kasalukuyang LRT line at ito ay magko-connect sa Baclaran Station sa Pasay at Dr. Santos Station sa Parañaque. Kapag naging fully operational na ang extension, sinabi ng LRMC na kaya nitong magsakay ng 600,000 na pasahero kada araw. Nagsimula ang LRMC na mag-test run ng iba't ibang LRT trains extension nito. Ang LRT Cavite Extension Phase 1 ay merong 5 stations at halos kompleto na rin hanggang January 2024 kabilang ang Redemptorist Station, Mia Station, Asia World, Ninoy Aquino at Dr. Santos. Ayun, exciting ito, kumbachero. Trend talaga, trend. Mass transport ang sagot. Yan ang kailangan natin. Alas 6:31 ang ating oras. Diyos maray na aga sa Indugabos, mga Bicolano. Mata na kamo, gising na. Balik Pilipinas na si Pangulong Bongbong Marcos mula sa paglahok sa ASEAN-Australia Special Summit. Dumating ang eroplanong sinakyan ng Pangulo at ng kanyang delegasyon sa Villamor Air Base alas 11:30 kagabi. Bit-bit ng Pangulo sa kanyang pagdating ang $1.53 billion na halaga ng business agreements na inaasahang maghahatid ng trabaho sa enerhiya, IT, BPM, housing at health sector. Sinabi ng Pangulo na patuloy niyang isinulong ang interes ng mga Pilipino at pagpapatibay sa kooperasyon ng mga bansa sa Indo-Pacific sa mga sesyon ng ASEAN-Australia Special Summit. Ibinahagi ng Pangulo ang posisyon ng Pilipinas sa mga pandaigdigang usapin sa Lowy Institute at binisita ang mga kababayan natin na nasa Australia. Mr. President. My administration remains strongly committed to continuing constructive engagements with ASEAN and Australia to best serve our national interest, inasmuch as we tirelessly promote the region's peace, security, stability, and prosperity for the well-being of the Filipino people. Pulong Bongbong Marcos. Kuya Melvin Raimundo. Kuya Melvin, 6:32 na ng umaga. Sinaluduhan ni Speaker Martin Romualdez ang patuloy na pagsusulong ng Pangulong Marcos sa interes ng Pilipinas. Tinukoy ni Romualdez ang pagbibitbit ng Pangulo sa usapin ng rule-based order at mapayapang resolusyon sa katatapos lang na ASEAN-Australia Special Summit. Ayon kay Speaker, mahalaga ang inisyatiba ng Pangulong Marcos dahil pinagtibay nito ang commitment ng bansang isulong ang katatagan at seguridad sa rehiyon sa pamamagitan ng dialogo at kooperasyon.
Ibinalita rin ni Romualdez na nakaselyo ang Pangulo ng 3 pangunahing kasunduan sa Australia. Kabilang daw po ang pinakalakas na interoperability ng maritime domain at maritime environment. Bukod pa rito, ang 86 billion na halaga ng investment na naisara ng Pangulo sa sidelines ng summit. Ayun. Alas 6:33 ang ating oras. May buntag kaninyong tanan mga Bisaya, mata na ba mudhiya? Gising na ba kayo? Kumusta ang ating mga kababayang papasok na sa kanilang mga trabaho? Alam nyo ba? Pumalo pala sa 9.4 million ang mga Pilipinong walang trabaho noong Disyembre ng nakalipas na taon. Sa survey ng SWS, katumbas ito ng 19.5% jobless rate, mataas sa 16.9% o 7.9 million walang trabaho noong Setyembre ng nakaraang taon. Alas 6:34 ng umaga, naimbag bigat kada kayo amin na po. Agriin kayon, gising na. Pinag-aaralan ng NFA, National Food Authority, na itaas sa 32 hanggang 36 pesos kada kilo ang selling price nito ng bigas. Ito ba yung ibebenta sa trader? Kasi binenta nilang 25 eh. Natauhan. Dapat itaas yan. Yan. Ito daw po ay upang makarecover ang NFA sa mga gastusin nila at mapanatili ang profit margin. Ayan. Matapos itaas ang buying price ng palay noong 2023. Ganoon naman dapat eh. Dapat, talaga. Ganoon naman dapat. Kaya lang, paano yung mga kaibigang rice trader? 25 lang. Kinumpirma ni Agriculture Secretary Francisco Jr. Jr. Para kay pa. Ano pa? Para kay pa. What's the use? That's what friends are for. Yan. Naglalaro ngayon sa 23 hanggang 25 pesos kada kilo ang ibinebentang rice stocks ng NFA sa mga relief agency, depende sa kalidad. Ito, ang Pangulong Bongbong Marcos, pagdating, nagpupuyos. Ibininyag po ng Pangulong Marcos na may iba pang anomalya sa NFA. Ang Pangulo mismo? Siya na mismo ang may nagsabi. expose. Ayan. Alamin natin ang balita mula kay RH14, Let Narciso. Come in, Let! Anthony, Jerry, mayroon pa umanong ibang katiwalian sa National Food Authority na dahilan ng pagkakasuspinde ng higit 100 opisyal nito. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang suspensyon ay hindi lang dahil sa maanomalyang pagbebenta ng NFA rice. Tinukoy ng Pangulo ang ilang proseso sa NFA na walang approval ng board, walang kaukulang diskusyon sa NFA at sa Department of Agriculture at maging sa gabinete. Sabi ni Pangulong Marcos, sinuspinde ang mga opisyal dahil sa paglabag o pagbaliwala sa mga panuntunan. Pinatawan ng Office of the Ombudsman ng 6 na buwang preventive suspension ang 39 na NFA officials, kabilang si NFA Administrator Roderico Bioco, NFA Assistant Administrator for Operations John Roberto Hermano, at 12 regional managers, 27 branch managers at 78 warehouse supervisors. Ito ay sa harap ng aligasyon na pagbebenta ng buffer stock na bigas. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Ikaw ba, Let, wala ka bang jet lag? Wala, si Let pa. Sanay yan. Hindi ako kasama. Sanay sa biyahe yan, sa si bagay, Let. Kahit palit-palit ng time zone. Ganun. Yung pala, hindi kasama. Pambira. Bilib pa naman ako dahil sa sabi ko, ang aga mong gumigising eh. Tapos nung pala, hindi ka naman kasama. Nag-abang ng pagdating. Nag-abangan ng pagdating. Sumalubong. Thank you, Let. Kailan yung susunod na biyahe ng presidente? Ha? Kailan yung susunod na biyahe? Abangan lang natin. Meron sa Germany, di ba? Meron sa Germany, in-announce na eh. Meron. Isi-secret mo pa sa amin dalawa. Ikaw ba? Huwag mo na secret. Ito ba next month ba? Yan yung nakaschedule na susunod. Susunod. Sasama ka na ba doon? Ayun, sumama ka na. Oo. Sasama ka. Sasama ka. Yun yung mga sagot na oo. Ayusin mo na yung Schengen visa mo ha. Ayusin mo na ha. Ayos. Maraming salamat sa iyo RH14. Maraming sa inyo, Anthony at Jerry. Let Narciso. Flash Report.
May lindol. Saan may lindol? RH5 Val Gonzales. RH5 Val Gonzales. Kamin Val. Ang niyanig ng 5.1 magnitude na lindol ay ang silangang bahagi ng bayan ng Baganga sa Davao Oriental. Batay dito sa kalalabas lamang na report ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, tectonic ang origin ng lindol na natukoy sa lalim ng 4 na kilometro. Dahil dito ay nakaramdam ng intensity 1 sa lungsod ng Bislig sa Surigao del Sur, habang nakaramdam din ng instrumental intensity 1 sa bayan ng Nabunturan sa Davao de Oro. Ayon sa PHIVOLCS, asahan na magkakaroon pa ng aftershock sa nabanggit na 5.1 magnitude na lindol. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Val! Eto pa, kumbachero. Sige nga. Patay ang mag-asawang senior citizen sa nasunog nilang bahay sa Cubao, Quezon City noong Martes ng gabi. Umabot lamang ang sunog sa first alarm. Diba? Yung mga nakakaraang sunog, ganun din di ba? Yes. First alarm lang, may mga namamatay. Eto, 2 mag-asawa namatay. Kaya lang, ang twist. Makinig kayo, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Ang mga biktima po ay kinilalang sina Jose Arsenio Ong, 80 anyos, at ang misis nitong si Elizabeth, 76, na natagpuan sa kanilang kwarto. Inaresto naman ang kanilang kasambahay na si Marlene Pandita na taga Sarangani na tinangkang tumakas. Matapos i-custody ng barangay nang makita itong tumatakas sa nasusunog na bahay, may mga bitbit na maleta. Ayon kay Barangay Captain Marciano Buena Agua, iniimbestigahan ng pulisya kung sa sunog nga namatay ang mag-asawa dahil may nakitang saksak, palo at sugat sa ulo ang mga biktima. Ayun. So parang sinunog. Cover up. Para i-cover up yung krimen. Ayun, no? May tama ho ng saksak, palo at sugat sa ulo ang mga biktima. Nakuha sa crime scene ang liabe tubo, dumbbell at kutsilyo na hinihinalang ginamit sa krimen, at ang sunog ay isang kaso ng arson upang itago ang pagpaslang sa mag-asawang senior citizen. 6:40 na pala. Ang bihira, nag-uumpisa pa. Ikaw naman, mamaya na yan. Susunod! Dito boy! May follow-up report po tayo tungkol dito sa krimen na ito. Grabe itong pangyayari na yan. So nahuli na yung suspect. Umami na kaya ang suspect? Yung katulong? Yung katulong. At meron kaya itong mga kasapakat? Yan, yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:41 ng umaga. This time check is brought to you by AC Ulog ng Kapuluan, ACS Balita. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Magandang morning! Anong araw ba today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday. Yuhuu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula, kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumitmad siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Oy, magandang umaga kay Congressman Mark Inverga, ha? Kay Congressman Mark Inverga na Quezon. ng Quezon. Si Pogi. Nakita mo kung Bachero, tangkad na lalaki, parang foreigner Oo nga eh. Parang foreigner. Saka parang hindi taga Quezon. Parang ang puti eh. Bakit naiitim yung mga taga Quezon? Hindi. Nasa bukid. Hindi ganun kaputi. Hindi ganun kaputi. Baka sabihin ni Engineer Ronald Tan, ni RD, bakit maitim ba ako? Opo.
Si Governor Helen Tan. Ayun. Maputi. Maputi. Ba't nakikinig ba si Congressman hindi, Mark ngayong Inverda? umaga kasi kung Bachero, ngayong 10 in the morning, kung wala ka naman daw lakad, 10 in the morning, papunta sa bahay ninyo, dumaan ka na sa Committee on Agriculture na kanyang pinamumunuan. Bakit naman? Kapusin na yan. Napakasungin. Dahil meron? may pamerienda daw sila doon kung Bachero, at ngayong oras na alas 10 na umaga, ngayong araw, iimbestigahan na nila yung NFA rice scam. Ayan nga pala. Tama-tama. Kanilang bubulat-latin. Baka nga hindi lang, tama yung sinabi ni Lakay Deo, baka ito'y tip of the iceberg lamang Kaya nga. Di ba binanggit na nga sa atin ni Administrator Bioco na sila nakapagbenta sila ng ilang mga 200,000 bags daw. 200,000 bags. Nung mga nakalipas na panahon pala, milyon. Matindi. 4 to 5 million bags ang per year ang naibebenta. Ito'y panahon na ng rice tarification law. Panahon na ng rice tarification law. So ang law. tanong natin dito, ito bang 3 to 5 million bags na binabanggit o 4 to 5 million bags na binabanggit niya? Ito ba para sa mga rice traders lang o baka naman inilump na niya kasama yung DSWD, yung BJMP, LGU at iba pa? Siguro hindi niya babanggitin yon kung ang tinatanong may issue ng problema. Yung sinasabing malapit. Ang tanong kasi natin doon yung mga malapit ng masira. Yung kinikonsider ng malapit ng masira kaya kailangang i-dispose na kaagad. Di ba? Kaya ang DSWD at iba pang government agencies natin na kumukuha ng bigas sa NFA, yun ang talagang function ng NFA. Di ba? Supplyan ng bigas, yung mga pangangailangan ng mga ahensyang nagbibigay ng tulong sa mga kababayan natin. Pero kapag ang tinutulungan rice trader na, mausapan na yun. Iba ang tinutulungan mo na yun hindi ng ating mga kababayan, kundi ang kanilang interes. O baka yung sarili mo interes. ACS Balita. May follow-up report si RH5 Val Gonzales doon po sa sunog na nadiskubre na may patay palang dalawa. Hindi dahil sa sunog. Hindi dahil sa sunog, kundi sa isang krimen, murder. Naku, napakatindi niya. At mga lolo't lola po ito, 80 years old and 76 years old. Mario Joseph. Alamin po natin ang update mula kay RH5 Val Gonzales. Coming Val! Anthony, may nawawalang kalahating milyong piso. Mahigit kalahating milyong piso. Laki. Dito sa ito yung pagmamay-ari. Kasi ito, pagmamay-ari. Dito nga itong mag-asawang senior citizen. Dito sa number 88, dito sa Stanford Street, dito sa Barangay E. Rodriguez, Cubao, Quezon City. Ito yung nandito sa likuran ko ngayon. Kung makikita ninyo dito sa aking likuran, Jerry Anthony, isang malaking compound dito na pagmamay-ari mismo. Ditong Pamilya Ong. Pamilya Ong, 100 anyos. Itong lalaki, si Jose Ong niya, habang yung kanyang asawa ay 76 years old. Si Elizabeth, itong buong compound na ito ay pagmamay-ari ng Pamilya Ong. Napakalawak nito. Mayaman pala, no? Filipino-Chinese, dahil Ong, ang apelido Filipino-Chinese, Jose Arsenio Chua Ong. At yung lalaki, bedridden na ito, Jerry Anthony. Bedridden. Ang kanyang asawang si Elizabeth Ong. Kung makikita mo dito sa harapan, walang senyales na mayroong nangyaring sunog. Dahil yung nasunog mismo ay doon sa may pinakalikuran. Pagpasok mo rito sa pinaka-gate na ito, yung kanilang anak, nag-iisang anak, Jerry Tantre, ay nasa Amerika. So, dalawa lang silang namamahay dyan? Correct, pero etong ibang mga unit dito, etong ibang mga unit dito, batay doon sa impormasyon nating nakalap, ay naibenta na rin itong Pamilya Ong. Paano nalaman na may nawawalang kalahating milyong cash, Val? Ang binabanggit sa akin nitong si Barangay E. Rodriguez Chairman Marciano Bueno Agua, bukod dun sa kanyang nakuha na 124,000 pesos na nakuha sa bagat bulsa ng mag-asawang biktima, ang binabanggit ng SIDO o itong si Police Major Dondon Yapita ng hepe ng QCPD SIDO,
doon sa aking panayam sa kanya, ay meron pang kalahating milyong pisong cash na nawawala. Ayun nga, paano nila nalaman na may ganun halaga? Yung base na siguro dun sa pakikipag-usap dun sa pamilya Jared Anthony. Yung nasa abroad. Wala bang na-establish na kasapakat yung babae, yung kasambahay? May dalawa. Ayun. Yung isa ay yung driver na sinibak sa kanya yung trabaho. Antindi. So driver, tsaka kasambahay, tas meron pa isa. Yung mayroon pang isa na lalaking kasama. Mayroon pang isang lalaking kasama nung dating driver na sunibak doon sa kanyang pwesto. Ang nasa akin ng pangalan, pero dahil doon sa sinasagawang follow-up operation ay hindi mo na pinababanggit ng QCPD. Kahapon ay inabutan ko dito sa barangay, malapit lamang dito sa barangay hall, sa CCTV room, nagsasagawa ng backtracking. Itong mga tauhan ng QCPD doon sa CCTV camera na nandito sa maraming CCTV camera dito sa iba't ibang mga establishmento at mga residential area dito sa lugar na ito, Jared Anthony. Kaya pinagutos na rin ni Barangay Chairman na Marciano Buena Agua yung doon sa kanyang mga tauhan yung pagkuha ng maring nakakuha ng CCTV doon sa mga establishmento sa pagpasok ng mga suspect. Pero kahapon ang binabanggit nitong si Major Dondon Yapitan ay wala pa silang nakikita. May motorsiklo silang binabanggit na posibleng sinakyan, pero yan ay inukumpirma pa ng QCPD. So ang hawak pa lang ngayon, ng police ay itong si Marlene, yung kasambahay. Correct, si Marlene, 48 anyos, ay 2 taon ng kasambahay. 2 taon. Pamilya. Tapos yung driver, matagal na din daw ba yun? Walang impormasyon na Anthony. Pero grabe yan kung 2 taon ng kasambahay, kahit pa paano meron ka na sigurong malapit na sa kanila yan. Diba? Ganun sa matagal na 2 taon. Teka muna, hindi talaga nasunog yung katawan. Yung katawan dahil may binabanggit ka kanina na mayroong pera sa bulsa? Walang hindi mo makikita na may paso. Buo yung katawan ng dalawa. Pero tapos may mga nakuhang pera sa bulsa nila. Ang sabi ni Chairman din ng Agua ay magkahiwalay yung 117 pesos at yung 7,000 pesos. Nakuha sa bag yung 117,000 at yung 7,000 ay dun sa bulsa. Pero meron pang nawawala na mahigit kalahating milyong piso. Okay. Yung katulong ay naaresto ng mga otoridad ay nagtangkapang tumakas sa pamamagitan ng pagtalon dun sa ikalawang palapag ng barangay hall kung saan nagpalam itong iihi at nakuha sa kanya, nakuha dito sa suspect na kasambahay yung kanyang plane ticket dahil sa nasa planado. Dahil nasa planado na itong insidente, yung plane ticket. Papunta saan? Sa Mindanao. Sarangani, taga Sarangani daw eh. Correct, sa Mindanao yung tungo nito. Kaya ang pakiwari ng mga otoridad ay pinagplanuhang maigi bago isagawa itong karumal-dumal na krimen na ito na dahil sa pagtatangkang takpan yung kanilang ginawang pagpatay sa pamamagitan ng pagpalo ng matigas na bagay sa ulo ng 2 senior citizen ay tinangkang sunugin yung bahay pero hindi sila nagtagumpay. Napaamin mo na ba itong si Marlene, Val? Umamin na kay Police Major Dondon Yapitan, ang hepe ng SIDO, itong suspect. Ang tinitingnan na lang ay yung physical evidences katulad nung video na makikita yung dalawa para tumukma doon sa pahayag naman nung na-arestong kasambahay. Follow-up report mula rito sa Quezon City. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, RH5 Val Gonzales. Nakakalungkot yan, kumbatsero. No? Yung binabanggit nga natin kanina, kung 2 taon na,
kahit papaano kung maayos naman yung kanilang relasyon, may simpatya ka na dun sa kasambahay mo, o kaya yung kasambahay may simpatya rin. Lolo't lolan Kaya nga. Yung pagsalitaan lang yung matatanda, nabubusi tayo di ba? Yung ginawa nga ni Senator Raffy Tulfo dun sa matanda, hindi natin nagustuhan. Di lalo na yabi tubo ginamit. Mario, paano mo naman mahahataw ng yabi tubo? Ang 80 anyos. Kaya 76 anyos. Isang paalala ulit yan sa atin sa pagkuha-kuha ng mga kasambahay. Kasambahay, driver, nakasakasama natin sa bahay. Ay, nako, Sus Mariano Kaindo. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng... Oy, Kuya Mel Magno, baka ikaw malate 7:03 na 7:03. Sambalakad ni Kuya Mel. Alam mo naman si Kuya Mel Magno. Terminal 3 ba yan? Nandiyan lang sa Terminal 3 yan. Minsan, tama-tama, dyan yung daga. Andyan yung daga. Sabi nitong si ako Bicol Party List Representative si Raulo Angelo Bungalon. Raulo Angelo Bungalon. Baka daw parte to ng destabilization. Yang daga na yan. Yung daga. Totoo ba sinabi ni Congressman Bungalon nito? Napakalalim naman na analysis yan. Posible daw sinadya ang pagkakaroon ng daga sa NAIA o nagkaroon ng tanim daga upang sirain ang imahe ng administrasyon. Hindi. Takot naman. Hindi. Congressman, alam kong gusto mong siguro baka gusto mong sumuporta sa administrasyon. Pero wag ganyan. Wag ganito. Hindi nakakaganda sa hindi nakakapogi itong ganitong klase ng mga statement. Nakakasama pa sa inyo. Hindi ba? Daga nga yun interviewin niyo yung daga. Sino nagdala sa'yo dito? Ayun pala tumakbo yung daga. Hindi pala mismo sa Kisame. Sa sahig. Nasa sahig na umakyat nga yung tagalinis Inang ko po! Ayun nako. Paglabas nung nagsisiga, may lumabas ng CR. Ano ba yan? Ay! Sus Mario. Tayo nanonood din tayo ng video. Napapasigaw pa tayo. Kay Congressman Raulo Angelo Bungalon, silang ang sabi niya kasi ito daw basahin ko na nga yung kumbatsero. Basahin ko na nga yung mismo. Napapanood ko yung daga Ang laki nga pala Oo. Painan nyo na. Ang dami na. Wala ba kayong racumin dyan? Ang problema lang doon kumbatsero kapag namatay, kapag kumain ng lason. Ay, naku, baho niyan. Napakabaho niyan. Matinding paghahanap ang gagawin nyo dyan. Pwede siguro yung mga trap. Pwede. Para mahuli, para huliin nyo ng buhay. At nang interrogate nyo. Huwag nyo sasabihin... Sino nagtanim sa'yo? Huwag nyo sasabihin dead or alive. Hulihin nyo ng buhay. Ang order, hulihin ng buhay at imbestigahan sila. Sabihin nyo, hindi kita tatantanan. Umamin ka na. Tubigin nyo na. Saan ka galing? Pati yung mga surot siguro. Pati yung mga ipis. Mario Joseph naman. Walang ganon. Sabi ni Congressman Raul Bungalon, the presence of these pests in English pa pala was unusual. Ang pagkakaroon ng mga pesting ito ay kakaiba. In the sense that they came one after another. Dahil ito'y nagkakasunod-sunod na. And that Ano that it could be a way at ito'y isang maaring paraan to destabilize the government para siraan ang gobyerno through sa pamamagitan the introduction of pests in the airport, sa pamamagitan ng pagpapasok o pagtatanim ng mga peste
sa paliparan. Kung na to, napakalalim ng masyado ng imagination yan nito. Yung conspiracy theory. Masyado ng malalim tong imagination mo to, Congressman Bungalon. Congressman Bungalon. Tapos may isang kongresista naman, si Marisa Del Mar something. Ano pangalan nun, si Erwin? Yung Congresswoman Marisa Del Mar na ano gusto daw imbestigahan itong mga daga na to. Pambihira naman itong ating mga... ang dami nyo nang iniimbestigahan dyan eh. Sumasakit ang ulo ko dito sa mga ibang congressman natin. Tinan nyo na, sa NFA, walang daga. Walang daga. Pero may malaking kontrobersya. Ganun sana. Ganun sana. Mga ganun. Nakuha nyo ba? Yung mga ganun sana tinututukan nyo. Yung meron tayong... yung may malaking impact. May malaking impact. Hindi... ito'y usapan lang ng kalinisan ito eh. Ang totoo, kahit na sa bahay niyo, ulitin lang namin, no? Kahit na sa bahay natin, kahit anong linis mo, magugulat yan, may bubuit sa cabinet mo. Talaga. May nagkukukut-kut dyan sa lalo na yung mga bubuit na yan. Mga bubuit, hindi ba? Yun eh. Wala ka na... tapos ito, iimbestiga. Ay, sus, Mario Joseph. Nakakasikip kayo ng... Destabilization, ha? Destabilization to. Dahil may mga daga, may mga pusa. Ilabas na mga pusa. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baha, 2x2. Uy! Binabati pala natin ng happy birthday si Chef Reggie Aspiras. Chef Reggie Aspiras. Wala ka man lang kakibukibo, Chef Reggie. Happy birthday. Ka-birthday mo pala, Chef. Si Congressman Sandro Marcos. Aba, si Congressman Sandro. Happy birthday, Congressman. At kay Boss Hermie Esguera. Boss Hermie Esguera. Wala ba tayong mga kabayo dyan? Happy birthday, boss. Andyan pa ba sa inyo si Joel? Ayan, si Joel. At saka si Ninong Aldevera na nakikinig sa atin. Happy birthday po sa inyo. Ang dami, sabay-sabay pala birthday ninyo. At si... naalala mo ba si Rolly Francia, kumbachero? Si Rolly. Si Rolly Francia. Di ba nasa Dole yan? Nasa Meco pala siya ngayon. Nasa Meco? Wow. Nakita ko kagabi. Rolly, ha? Nakita ko sa Evangelista. Ganon? Oo. Ganun ba? Sabi ko, ganun ba? Utol ka pa. Hindi ko man lang alam. Oras po natin, Mr. Jalamtang, Chityam Chap Hun, ayun, 7:10 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw po ngayon ng Huwebes, 7 ng Marso 2024. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, suspensyon sa mahigit 100 opisyal ng NFA suportado ng Pangulong Bongbong Marcos. Iba pang anomalya sa ahensya binunyag. Panibagong paglalamyer ng daga sa NAIA, nabidyohan, nag-viral sa social media. Dalawang bagets na dumalo sa Dibu, natagpuan patay sa irrigation canal sa Nueva Ecija. 9 na taong gulang na bata, ginulpi, ginahasa bago kinatay sa Pampanga. Ng adik. Adik, kumbachero. Inarestong kasambahay, inamin ang pagpatay sa mag-asawang senior citizen sa Quezon City. At ilang Pinoy transgenders umeksena sa Red Light District sa Bangkok. Video na rambulan, nag-trending sa social media. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines.
Hello World! Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... Pangunahing balita. Flash Report. Flash Report! May flash report tayo mula sa Navotas. Isa daw pong lalaking mananaksak ng isang lola. Aktong mananaksak. Nahuli sa akto. Ayun. Alamin natin ang balita mula kay 2-3 Edwin Duque. Coming, Edwin. Tama ka dyan, Katunig. Dinala na ngayon sa nabuta sa precinct quarters itong suspect dahil paswerteng inabutan ng nakatalagang pulis sa kanto ng C4 at Bayanan. Malapit sa pinangyarihan kung saan naispatan ang lalaki nagwawala na napiktang saksakin ang babaeng may-ari ng tindahan dito sa barangay Bayanan South sa Nabutas City ngayon lamang. Dinampot na ng mga tao ng pulis ito si Police Colonel Mario Cortez sa suspect na si JB Cruz, 21 years old, nakaraang magdala at pagpapaloy at sirain yung mga paninda ng tiktima na si Nanay Lola Lucy Soles, 57 years old. Ito na kasaya ng kita ng suspect na si Aling Linda na kasama rin pumunta sa tanggapan ng pulisya. Naging mag-isa ay nasulatan sa batok ng awatin sa pagwawala ang kanyang pamangkin. So, suwirin pa rin ng saksak ang matandang Soles, pero napigilan ng kanyang tito na matik na rin balikan itong si JB. Tiniyak naman itong biktima na si Nanay Soles. Tutuloyan niya itong sampahan ng kaso dahil patatawarin na sa negari na. Pero nagtangkabang babalikan siya at papatayin kapag siya ay nakalaya. Ongoing investigation dahil sabi-sabi nitong kanyang tita na may problema itong bata dahil yung kanyang nanay ay nasa abroad na siyang iniisip. Kaya yung kanyang amahin o nag-aalaga ay wala rin magawa na kapag nalalasing pala ito ay nagwawala at kung ano-ano ang ginagawa. Kaya sinalutuhan ng mga tao yung mga pulis dahil napakalapit lamang sa pinangyarihan kaya tinakbo nila ito at tinabutan pang nagwawala. Wala pa rin dito sa namunta sa Paris 23. Edwin Duque tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Flash Report. Flash Report! Alas 7:15 na ng umaga. Ibinunyag po ng Pangulong Bongbong Marcos na may iba pang anomalya sa National Food Authority. Sa panayam sa Melbourne, Australia, sinabi ng Pangulong Marcos na hindi lang may kinalaman sa sinasabing rice scam ang pagsuspinde sa mahigit 100 opisyal ng NFA. May mga aktibidad niya sa ehensya na hindi dumaan sa board approval at tamang diskusyon. Ayon sa Pangulo, may mga transaksyong ginawa sa NFA nang walang basbas ng Department of Agriculture at ng kanyang gabinete. Tiniyak ng Pangulo na suportado niya ang suspensyon sa mahigit 130 opisyal ng NFA at sisilipin pa ng gobyerno ang mga irregularidad sa ehensya gaya ng paluging pagbebenta ng bigas sa peeling traders. Ngayon namang umaga alas 10 ay iuumpisahan ng Department o Committee on Agriculture ng Kongreso ang investigasyon sa naturang anomalya. Alas 7:15 ang ating oras at sa atin namang usapang daga. Daga. Muling sabi tuloy nitong si Jing Irene Pido Ramirez, baka naman hindi na makatiis sa hirap yan sa Pilipinas. Gusto nang mag-abroad. Baka, pwede. Hindi lang makakuha ng flight. Yun, baka saka walang passport. Yan daga na yan. Muli pong nag-viral sa social media ang panibagong video ng daga sa NAIA matapos pulungin ni MIA General Manager Eric Ines ang kanilang housekeeping at pest control service providers. Sa TikTok video na in-upload ng isang may pangalang At Hashira, makikita ang ilang pasahero. Ayan, pwede ba natin ipakita ulit? Makikita po ang ilang pasahero na nagulat at natakot sa daga.
Kahit lalaki nga talaga napapalundag sa daga. Ang laki ng katawan. Ay! Ay! Ayo, tinan mo yung lalaki. Umakyat sa upuan. Ay, tinan yun. Ayun tinan mo, nasa taas ng upuan Kitang-kita yung lalaki Makikita ang ilang pasahero. Para si Kobe Bryant tumalon Ang ilang pasahero po na nagulat at natakot sa daga. Kadiri naman kasi yung mamadikit lang sa'yo talagang matatakot ka talaga. Hindi dahil sa nakakatakot, kundi nakakadiri. Yung dumi niyan. Na tumatakbo sa check-in counter ng NAIA Terminal 3 habang isang lalaki ang napatakbo at biglang umakyat sa upuan. Ayun ngayon si Kuya. Ayun. Pasahero kaya yun? Mukhang empleyado Sabi niya, ay, daga! Ayan. Sa caption ng TikTok user, sinabi nitong, ha, ha, ha. Ano ito? Ha, ha, ha. Akala ko tuloy may surprise. Si Air Asia Philippines. Kasi dami sumigaw. Yung pala, may rat. Ayan. Una rito ay umanding nga po ng batikos ang pamunuan ng NAIA matapos mag-viral ang video ng surot na kinagat ang mga pasahero, lumipad na ipis at isang daga na nagpalakad-lakad sa kisame na waring naghahanap ng makakain. Kuya Eric Divina Gracia, 7:19 na ng umaga. Dalawang bagets na dumalo sa dibu ng kaibigan ang natagpuan patay sa irrigation canal sa Cabanatuan City. Nakilala ang mga biktima na sina Kyle Joseph de la Cruz, 17, at Jamil Fermin, 17, na hinihinalang tinorture muna bago pinatay. Naku po. Ayon sa mga magulang ni Kyle at Jamil, nagpaalam lang ang kanilang mga anak na dadalo sa dibu ng kanilang kaibigan sa kanilang barangay noong March 1, ngunit hindi na nakauwi. Nasabing wala naman daw pong kagalit ang dalawang teenager sa lugar, kaya patuloy ang pulisya sa pangangalap ng impormasyon na maaaring makatulong at magbigay ng lead sa investigasyon, kabilang ang CCTV footage sa lugar. Brutal ang sinapit na kamatayan ng isang 9 na taong gulang na batang babae sa kamay ng kapitbahay nitong adik diyan po sa Guagua, Pampanga. Ayon sa Guagua Municipal Police Station, hindi lang binugbog kundi ginahasa pa ang biktima bago pinatay ng kapitbahay nito na kilalang adik sa kanilang lugar. Sa investigasyon, pauwi na ng bahay ang bata nang tawagin ng suspect at pinapasok sa kanyang bahay. Ito'y nangyari Marso 4 at kinabukasan ay natagpuan ng bangkay ang biktima sa garahe. Kaagad na aresto ang suspect at kinasuhan ng rape with homicide. Alas 7:20 na ng umaga, umami na ang kasambahay ng mag-asawang senior citizen na sa nagawang krimen sa nasunog nilang bahay sa Cubao, Quezon City. Sa report ni RH5 Val Gonzales, umami ng kasambahay na pinagplanuhan nila ang malagim na krimen. Kinilala ang suspect ng nakasambahay na si Marilyn Mante Pandita, 48 anyos, habang patuloy na tinutugis ang dalawa pang lalaking kasabwat umano nito. Pagnanakaw ang isa sa anggulong tinitingnan ng QCPD sa pagpatay at tangkang pagsunog matapos mawala ang nasa kalahating milyong pisong cash ng mag-asawang senior citizen. Alas 7:20 ang ating oras. Nag-viral sa social media ang video ng gulo na kinasangkutan ng ilang Pinoy transgender na naganap sa harap ng isang hotel sa Bangkok, Thailand noong Lunes ng gabi. Ang nasabing hotel sa Sukhumvit Road ay ginagamit umano ng mga sex workers mula sa Pilipinas at ito'y bahagi ng malawak na lugar ng mga street workers, go-go bar at massage parlor. So ito yung may mga agogo dancer diyan. Go-go bar. Ito yung red light district sa Bangkok. So yan yung hindi mo na malalaman kung babae talaga yung original na babae yung kausap mo, parang Ray. Mag-ingat-ingat ka. At yung palang mga baka pa-cute-cute ka diyan, kung pala mas matipon pa sa iyo. Mas maton pa sa iyo. Ito, doon pala dumadayo yung ibang mga mga kababayan nating transgender din. Kaya lang nagkarambulan. Dito kasi sa Pilipinas, mukhang hindi pa ganun ka-welcome kumbatsero, di ba? Ang mga trans na sex workers. Sex workers, Delikado sila rito, baka hindi ba meron yang trans dito diba? Di ba? Dinali si Laude. Yung dahil hindi alam ni Daniel Smith
Si Daniel Smith. Ni Daniel Smith. Akala niya babae. Oo, nung nalaman niya. Mas maton pa pala sa... pero yun, hindi pa yata trans yun, kumbatsero. Hindi pa trans. Hindi pa... kaya niya nalaman. Nung nalaman niya. Nung makita niya. What? Nung makita niya. Kaya, what? Sabi niya, ano ito? Hindi. Nakapag-Tagalog si Daniel. Daniel Smith. Yun ang nangyayari doon. Ayun, kaya dumadayo pa sa Bangkok ang mga trans na Pinoy sex workers. 4 na Pinoy ang kumpirmadong nasugatan, isang nagtamo ng maraming sugat sa ulo at mukha at bisita lamang ng 3 iba pang sugatan. Sa report ng Thai news site na kausod, nagalit umano ang mga Thai ladyboy. Yung pala tawag doon, Thai ladyboy. Thai ladyboy. Dahil inaagaw ng mga Pinoy transgender ang kanilang mga customer. Ayun, away sa customer. Iniulat naman ng Thai Examiner na ang insidente ay nagtulak sa pulisya para imbestigahan ang pagdagsa ng mga Pinoy sex workers na nagdudulot ng pagkabahala sa posibleng paglabag sa immigration and illegal activities. Susunod! Tito Boy! Gusto nyo bang makabili ng murang-murang bigas? 40 pesos lang? Aba, hindi kami nang-i-steer, ha? Meron yan. Meron talaga, ha? 40 pesos. Totoo, Sherwin, ha? Huwag mo kang papahamak dito, ha? Meron talaga. At NFA ba yan? NFA rice NFA ba yan? rice ba to? Baka NFA rice to, ha? Hindi NFA rice. Hindi nagre-retail ang NFA rice, eh. Bawal. Saka ang NFA, 25 lang yan, magbenta. Pero kailangan ganun ka. Ganun kayo. Kailangan, dikit ka. At sino itong actress na may pagka-weird? Ayan. Bawal ang aso sa tinitirhang kondo. Kaya ang ginawa, baboy na lang ang inalagaan. Ayos na. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita. Tatay Bonnie Aporo, 7:24 ng umaga. Wangto. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja, 2 por 2. Naku po, kabilis ng oras, alas 7:30 na. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Murang bigas, 40 kada kilo. Totoo ba ito? Vero Mest? Walang steer? Ha, Edniel? Pagbutihin mo at nakikinig sa atin si Senate Minority Leader Coco Pimentel, ha? Naghahanap din ng murang bigas itong si Senator Edniel Parosa, RH52. Come in, Edniel! Jerry at Katunying, may nabibili na ng 40 pesos na bigas per kilo. Dito yan sa lungsod ng San Juan, ha. Narito tayo sa Agora Public Market kung saan nakita natin may pinakamurang bigas sa loob ng ating pag-ikot sa nagdaang mga buwan. 43 pesos per kilo. Itong local well-milled rice 43. Sa dalawang bigasan dito sa palagi. Kaya lang medyo parang ang mura-mura masyado. Anong tinanong natin? Well-milled rice. Local well-milled rice. Tinanong natin itong MMT's rice supply. Sa isang linggo na rin pala sila nakapagdedenta ulit nito. Ang mas murang klase ng bigas at inaasahang mas nadami pa nga sa mga susunod na panahon. Malambot daw ito, Jared Anthony, pero ito yung karaniwang binibili ng mga pangkantin. Anong klase? Maganda bang itsura? Yun nga, ito yung kung tawagin ni pangkantin ba? Yung mga binibenta sa pares-pares sa mga kanto-kanto. At ayaw naman natin tawagin, pero yung tinatangkilik na raw ito ng mga nag-aalaga ng hayop. Pero nung kausap natin yung isang retailer dito, ang sabi niya, marami raw nag-aarap nito, Jared Anthony, kasi dinidiscard yan pala ng mga Pilipino. Pakinggan natin siya. Sige nga. Yung minsan mahirap tapos inaanoan na po, inahaluan po nila ng magagandang bigas. Opo. Hindi naman yan yung NFA? Hindi naman po yan NFA po. Pero saan galing yung atin? Galing po yan sa Isabela po, minsan yung nag-deliver po sa amin yan. Ayan ang tilig ni Kuyang Jerome ng MMT's Rice Supply. Una lang sinabi, ng Samahang Industriya sa Agrikultura, inaasahang mararamdaman sa mga palengke sa Kalakang Maynila sa kaligitnaan ng Marso ang bunga ng pag-arangkada ng anihan nitong katapusan ng Pebrero. Ito sa kabila ng umiiral pa ring El Niño phenomenon, sinabayan ang papasok na tag-init at sa gitna ng pagsirip ng rice inflation, ang umabot na sa 15-year high, 23.7%. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, Danger 8, ito si Edniel Parrosa,
tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Edniel! Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:33. Nasa linya na natin si Senate Minority Leader Coco Pimentel. Senator Coco, magandang morning! Magandang umaga po. Maayong buntag, naimbag na bigat. Kada kayo amin. Jerry. Apo. Sa lahat po na nakikinig po sa lahat. Apo. Si Katunying po ay tumakas lang sandali. Mukhang tinawag ho at mukhang naispatan na yung daga dyan sa Terminal 3. Mukhang kailangang rumisponde. Apo. Senator Coco, kumusta po ang takbo ng pag-deliberate ninyo dun sa charter change sa lower house? O doon sa bigger house, aprobado na ho sa kanila. Diyan po ba sa Senado? Oo nga, parang na-overtake nila kami. Oo. Kasi kami sa Senado, by topic yung approach namin. Mas maganda rin at saka napapag-usapan talaga lahat. Binibigyan namin ng chance yung mga pabor at hindi pabor at saka hindi lang yung mga may matataas na posisyon, pati kung sino yung kahit mga private persons kung gusto mag-volunteer, gusto magsalita, pinapakinggan po namin. Opo. Tapos ako nga ang nag-suggest na kung pwedeng ilabas din ng Metro Manila para hindi naman tayo Metro Manila centric na ilabas ang hearing, Senator? Ang hearing, yes. Ilabas ang hearing. Dalhin ang hearing sa labas ng Metro Manila kasi siyempre ang nakakadalo lang diyan yung conveniente sa kanila na pumunta sa hearing, either nandito na sa Metro Manila or may kayang-kayang pumunta rito. Dapat dali naman natin konsulta rin tayo ng ating mga mamamayan na hindi kayang lumipad sa Metro Manila. Oo, para marinig din ang tindig nila. Pero puro economic provisions lang ito, ano, Senator Coco? Tatlo yung topics namin. Yung section sa public utilities, yung section sa education at saka isa pang section sa advertising. Yun ho yung sa ano medyo sabi nyo ngayon na-overtaken kayo ng lower house. Nauna kayong nagsimulang mag-hearing, sumunod lang ang house pero sa kanila tapos na ngayon. Saan ho nagkakaroon ng pagbagal, Senator? Hindi, mas gusto ko nga yung pacing ng Senado. Delikado rin yung masyadong mabilis kasi meron tayong kasabihan na haste makes waste. So kami ang aming mas gusto namin imbis na sobrang bilis or mabilis malalim ang gagawin namin. Malalim na pagbusisi o pag-aaral o pagdedebate. Hindi ninyo aapurahin. Wag yung inaapura kasi imagine mo 1 week. 1 week lang yata sa house So constitution tong pinag-uusapan natin. So at any rate yung epekto naman kasi nito hindi naman yan agad-agad pag-aralan na rin natin. At saka yung laki ba ng epekto rin itong ginagawa natin. Tsaka yung education, bigla ko na-realize, kahapon education yung hearing sa Senado. Bigla ko na-realize, medyo delikado. Ano ang delikado? Delikado, like, merong testimony doon na may mga foreigners or foreign corporations or foreign brands na gustong bilhin yung school niya. Tapos nakikita niya na for profit lang yung nasa isip. Kasi ngayon kasi pagpapatakbo ng eskwela rito sa Pilipinas, may hindi ka dapat
for profit lang eh. May pagmamahal ka rin sa bayan mo eh. Opo. Kailangan niya may sakripisyo yun eh. Hindi ito yung pinakamagandang negosyo para sa profit. ang magtayo ng eskwelahan at magpatakbo ng eskwelahan. Hindi. Opo. Pero meron daw ganun. Tapos nag-worry pa siya na kung ano yung baka indoctrination ang gagawin. Yung paulit-ulit na pagtuturo ng... Pero valid yun, Senator, ano? Valid point yung mga yun. Valid points nga. Kahapon ko narinig yun sa isang presidente ng isang eskwelahan na ang school nila mismo, ang kanilang official position niya ay against sila. So maganda yung gano'n, yung gano'ng kalalim na discussion kasi hindi theoretical. Opo. Na-approach na sila, na-offeran sila. Yun yung point niya. Tinanggihan. Nangyari na. Maganda nga daw eh. Kikita sila eh. Pero ayaw nila, nag-worry siya eh. Sabi niya, teka muna, ano bang motibasyon nitong foreigner na ito na bibiling kami? Hindi naman pagmamahal sa bayan eh. Hindi naman dahil gustong yun pala yung kanyang pagdududa na hindi naman pagmamahal sa bayan, hindi naman dahil lang naisturuan ng maayos yung mga kabataan. Baka naghahanap ng platform ng bihikulo para makaturo nung kanyang gustong iturong mga konsepto na hindi na posible namang hindi traditional Filipino values or culture. Opo. Okay. Tinatalakay niyo yan, pero meron hong mga ilang report na may mga senador na mga kasamahan ninyo, ewan ko kung kasama kayo doon, na ngayon pa lang may desisyon na at hindi palulusuntin talaga kahit na yung mga economic provisions ng pagbabago sa economic provisions ng konstitusyon. Tama ho ba yan? Kasama ba kayo doon, Senator Coco? Kasama ako doon. Marami kasi akong objections dito sa Senate resolution of both houses number 6. Ang una kong ilalabas ko niyan kung sakaling umabot sa plenary kung umabot na sa plenary, number 1, ano ba ang motivasyon ng authors nitong RBH 6? Kasi final ito eh. Siyempre ilalabas natin kailan niyo ba ito final? January something to eh. Early January. Noong December wala kayong binabanggit na magpa-file kayo ng ganito eh. So anong motivasyon nyo bakit na-file ito? Yan. Number 1. Yung timing, itong uubusin natin ng oras ngayon ng Senado, magdidiskusyon tayo sa itong tatlo lang hindi talaga to, walang ibang motivasyon na papalakihin yung coverage. Yung timing, mas maganda na ayusin na lang natin yung mga minimum wage, food production, job generation, kung meron new auditing code, mga ganon yung talaga makakatulong sa bansa na di ba? Laban sa corruption yun eh. Yung new auditing code o food production para ma-address natin ang inflation o yung kakulangan ng kita sa wage naman yun. Tapos yung walang trabaho, dapat job generation, mga ganon. Kasi kung dito tayo sa constitutional amendments, ubos sa oras natin. Talaga ubusin natin. So number 1, number 2 na yun. Ang number 3 ko, rules of procedure namin sa ngayon. Valid objection sa ngayon yan dahil wala pa. Dahil walang rules of procedure kung amyenda na ng konstitusyon ang tinatakil ng Senado. Meron kaming rules kung batas ang ginagawa namin. Ayun, matagal na yung rules na yun. Pero kung konstitusyon, ngayon lang yan Oo. Meron na rin kaming rules kung impeachment court kami, meron na rin. Sige, ito yung meron pa pala tayong ibang kapangyarihan propose ng amendment sa Constitution. Anong rules? Wala pa. Okay. And then number 4, ito na substance. Pag-uusapan namin yung substance, sasabihin ko na itong ginawa ninyong shortcut unless otherwise provided by law, pinagsisingit lang yung term na yun eh. Yung unless otherwise provided by law, doon sa 3 topics na yun, siningit ng 4 na beses eh. Mga ganon eh. I-discuss namin anong epekto noon. Ganon ba kaklaro yun? At saka, kung linalagay mo yung unless otherwise provided by law, tapos nangangako ka na rin naman na magpapasa talaga kayo ng law,
babaguhin ninyo yung rule na nasa Constitution, bakit pa natin ginagawa yan? Hindi bakit ang mas magandang amyenda itanggalin na lang yung provision, hindi ba? So yung mga meron din tayong debate sa substance. So uulitin ko, kaming mga against, or ako na against diyan sa RB 86 ng Senado, I will raise the issue of motivation, ano talaga yung objective ng mga authors nito, the timing, the procedure, the rules, and of course the substance. Opo. Okay. Kayo ba ang mga senador na tutol talaga, masasabi nating anti-chacha, nagkakausap-usap at totoo bang nasa 8 na kayo ngayon? Excuse me. Ang nag-uusap-usap, ako, si Senator Risa, klaro na kami sa isa't isa, kami ay against, kami ay tutol. And then, nakakausap na namin ngayon si Senator Cynthia Villar. Okay, 3 na kayo. Okay. So, andyan na si Senator Cynthia Villar. Itong susunod na mga pangalan, hindi ko pa ito nakakausap ng masinsinan. Pero, kunyari, andyan na si Senator Cynthia Villar, ina-assume ko na kaya na niyang kumbinsihin yung anak niyang si Senator Mark Villar. Okay. So, 4 na po yan. And then, so kailangan lang naman ng 7 dyan. So, 7 lang pala. Opo, kasi pagdating po sa pag-amend ng Constitution, sa negative list tayo titingin kasi merong mandatory na numero na kailangan makuha ng proposal bago siya maging valid. So, pwede natin bilangin hindi yung pabor, ang bibilangin natin yung kontra. Sino pa ho yung 3? Sino pa ho yung posibleng 3? Hindi ko pa siguro sila pwedeng pangalanan kasi hindi naman sila nagsabing buo na yung isip nila. Pero yung may mga agam-agam, ang nakikita ko sa may agam-agam pa, pwede pang 4 So 4 plus 4, di 8 na yan. Aabot nga pala ng 8. Pwede. Apa. Okay. So kung ganito ho magiging takbo sa Senado at kung mapapayagan yung proposal ninyo na dalhin pa sa mga probinsya, baka ho abutin to ng siyam-siyam, Senator. Okay na yun. Hindi naman masama yun. Ang importante, tama yung ginagawa natin. Tama. I mean, kasi yung idea na i-amend ng Constitution, lampas na 9 na taon na rin yun. So pwede na natin masabing siyam-siyam na rin yun. Baka nga pending na yung mga federalismo, 18 years na pending yan. Di siyam na yan. Opo. Okay. So sa akin, hindi po ako, wag tayo ma-pressure sa oras. Ang importante, tama. Tama ang resulta. Opo. Panghuli na lang, Senator Coco, totoo bang may galaw dyan para palitan na si Senate President Mig Zubiri at anong status na nun? Ako ang maling taong tanungin kasi etsapwera ako dyan sa paggagalaw ang majority, etsapwera kami, minority kami. Pero sigurado may nakakarinig na narinig kayo dyan sa pamamagitan ng inyong mga bubwit, Senator Coco. Pero hindi, sayang kasi kung yung member of the majority, pwede silang magsabi na na-imbite sila sa meeting, nag-meeting sila, gano'n. Kasi sa minority, wala talaga. Hindi kayo kasama ron. Kahit anong meeting, kahit anong papel na pinapapirma, hindi kami imbitado. Kaya wala akong alam kung gaano ka seryoso man yung kilos, kung meron man, gaano ka seryoso, gaano kalakas. Wala po kaming idea. Kami po ni Senator Risa Ontiveros, basa lang po kami ng basa ng mga panukalang batas na pending dyan kasi para ready kami mag-interpellate. Sino ho bang malakas na contender? Wala naman nag-approach sa akin eh. Wala ba? Opo, kasi talagang totally kaming na-itsapwera dyan o excluded kami ang minority sa Senado na kaming dalawa ni Senator Risa Ontiveros. Opo. Senator Coco, maraming salamat sa oras. Magandang umaga po. Salamat din po. Senator Coco Pimentel, Senate Minority Leader.
mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 747. This time check is brought to you by DZRH. Pangunahing balita. Pangunahing balita sa showbiz. Yeehaw! Uy, Chef Reggie Aspiras, happy birthday ulit ha. Binabati ka rin ni Mr. Jerome Tang ng Intercon Laboratory. Ayan, Chef Reggie, wala ba tayo dyan? At si Ka Jerry Labasan ay lagi ring nakasubaybay tulad ni Ka Soji Jimenez. Uy, at congratulations nga pala sa lahat ng mga inductees kagabi sa Walk of Fame dyan sa Eastwood. Ayan, naging isa sa mga presenter ho tayo. Kasama ko rin sa table si ating champion bowler na si Paeng Nepomuceno, si Rico Hizon, ayan ha, at si Tats Faustino na isang mahusay na composer, musician, tsaka si Nino Mulak, ayan ha, tsaka si Claudine Barreto na ang laki na pala ng ipinayat ni Claudine Paring Ray ha. At syempre, congratulations din kay Federico Moreno at saka kay Harleen Bautista. Mayor Bistek, eto na. Sino ba itong actress? Ay, kilala mo to, Mayor Bistek. Sino ba itong actress na dahil binawalang mag-alaga ng aso sa kanilang kondo, baboy ang inalagaan? Sino siya? Ihahatid sa atin ang ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Inisahan ni actress ang kondo na kanyang tinitirahan na kung saan ay kabawal-bawalan na huwag mag-aalaga ng hayop na aso. Ayun, naisahan niya. Ang inalagaan niya ay baboy. Ang tawag yata sa baboy ng Vietnamese. Pating ba tawag doon? Parang ganon. Potbelly. Pot-bellied pig. Yun, ganun na. Pot-bellied pig ang inalagaan itong actress nito. At nako, ang nakakalokas ni super mega nakakabaliw ay ginawa niya itong parang tunay na anak. Kasamang natutulog. Ang katabi-tabi niyang natutulog. At ibinibili ng pabango, mamahaling sabon at shampoo. Ang nakakaloka pa rito ngayon, si Osang halos hindi na raw ngayon makakain ng baboy. Oo, dahil naaawa na siya. Nakikita niya yung mahal niya yung alaga niyang... Naiisip niya yung alaga niyang baboy na kapag kakain daw siya ngayon ng baboy, ay feeling niya ay yun ay kanyang anak, yung kanyang baby. Ganun na naging epekto sa kanya. Yun ang naging epekto sa kanya. Kaya parang nakabuti naman dahil siyempre bawal ang baboy, di ba? Nakakasama sa ating katawan. Kaya naman si Osa ngayon mabaliw-baliw sa kanyang alagang baboy. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Babu! Ay, ito na lang pala. Sa ating health news, alam nyo bang mabuti daw pala sa kalusugan ng puso ang pakikinig sa mga relaxing words habang natutulog? Habang natutulog? Makakarinig... paano yon? Ito raw po ang lumitaw sa pag-aaral ng mga researchers mula sa University of Liege sa Belgium at University of Freiburg sa Switzerland. Bumabagal daw po ang heartbeat ng tao kapag nakakarinig ito ng mga relaxing messages kahit natutulog. Ano? Halimbawa, ibubulungan ka ng misis mo ng babe. Magbabayad na tayo ng kuryente, ha? Sweet ba yun? Babe, pinalitan mo na naman ang password ng cellphone mo, ha?
Sa pag-aaral po ng isang Belgian-Swiss team, napaganda at napapalalim daw po ang tulog ng isang individual. Iniugnay ng mga eksperto ang kakulangan ng tulog sa diabetes, hypertension, obesity, depression, heart attack at pati ang stroke. Pangunahing balita, Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Umaratsyada sa ikatlong pagkakataon. Una pa rin sa pinakahuling Nielsen at Kantar Survey. Ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Taos-pusong pasasalamat ang aming alay sa laging una sa puso namin sa inyong mga tagapakinig at tagapanood. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay araw-araw, oras-oras. Dahil sama-sama tayo, Pilipino. Mayong aga mga pinalangga, bugtaw na kamo sa mga kababayan natin dyan sa Panay Island. Kumusta ba? May kuryente ba kayo dyan? Blackout na naman ba? Ay sana naman ang hindi dahil napapadalas dito nakaraan, di ba? Nagkaroon na naman ng blackout dyan at ang nasisi na naman ay NGCP. Ano ba naman kayo't bakit nagiging punching bag nyo yata ang NGCP? Eto ho, inamin po ng Panay Energy Development Corporation na biglang nagkaroon ng aberya ang 3 unit nila. Dahilan kaya nawala ng kuryente ang ilang bahagi ng rehiyon. Ayan ha. Dahilan ng PEDC o ito pong Panay Energy Development Corporation, nasira ang kanilang planta. Dahil sa isang pyesa na dapat nang palitan dahil nagkaroon ng premature wear. Ayun, maagang nasira. Oo, lagi hong ganun eh. Laging nagkakaganyan na pag may bumigay na planta, ang masisisi NGCP. Wala namang problema sa transmission, kundi sa generation. Ayan. Puntiryahin ang generation. Yun ang tingnan nang hindi nagkakaroon ng problema. Merong ginagawang punching bag niya sa kuryente. Diba? Sa pangalan po ni Anthony Taberna, ito po si Jerry Baha. Bye! Happy weekend! Damdaming bayan! Susunod na!